Nagdesisyon si Michael na lisanin ang Pilipinas para sa isang oportunidad na maaaring magbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pangambang dala ng pag-alis, pinili niyang tahaki ng mahirap na landas ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Isa siyang simpleng lalaki mula sa probinsya na may malaking pangarap para sa kanyang magulang at dalawang nakababatang kapatid. Pagdating niya sa China, agad niyang naramdaman ang bigat ng bagong simula. Bumungad sa kanya ang kakaibang lamig ng panahon na hindi niya nakasanayan. Sa Pilipinas, sanay siya sa init ng araw. Ngunit dito, bawat hininga ay tila may dalang yelo. Malamig din ang pagtanggap ng karamihan sa mga lokal na nakasalamuhan niya. Hindi lahat ay handang magbigay ng tulong o magpakita ng malasakit sa isang dayuhan na tulad niya. Bukod sa klima, isa pang malaking hamon kay Michael ang wika. Hindi siya marunong magsalita ng Mandarin at sa kabila ng kanyang pagsisikap na matuto, madalas ay hindi siya naiintindihan ng mga tao. Ang mga simpleng transaksyon tulad ng pagbili ng pagkain o pagtatanong ng direksyon ay nagiging mahirap at nakakapagod. Kapag naliligaw siya, tanging ang translation app sa kanyang cellphone ang kanyang kaagapay. Minsan, kahit ang mga simpleng salita tulad ng salamat ay hindi niya maipahayag ng tama na nagdudulot ng pagkakahiyaan sa kanyang paligid. Sa kabutihang palad, may ilang Pilipinong nakilala si Michael na tumulong sa kanya. Isa sa kanila si Jaime, isang matagal nang naninirahan sa Beijing. Siya ang nagturo kay Michael ng mga pangunahing kaalaman sa buhay sa China, tulad ng tamang ruta sa tren, mga abot-kayang tindahan, at kung paano makipag-usap gamit ang mga simpleng Chinese phrases. Isa rin siyang naging kausap ni Michael tuwing nakakaramdam siya ng lungkot. Ngunit kahit may Jaime sa kanyang buhay, karamihan ng oras ni Michael ay nauubos na mag-isa. Naglalakad sa magulong lansangan ng Beijing. Iniisip ang kanyang pamilya sa Pilipinas at sinasapawan ng ingay ng banyagang lungsod. Ang trabaho ni Michael bilang taxi driver ay hindi naging madali. Kailangan niyang umangkop sa mabilis na daloy ng trapiko, makitungo sa iba't ibang klase ng pasahero, at laging mag-ingat upang maiwasan ang aksidente. Kadalasan, may mga pasaherong nagtataas ng boses sa kanya kapag hindi niya naiintindihan ang kanilang direksyon. Sa mga ganitong pagkakataon, napapaisip siya kung bakit niya pinili ang trabahong ito. Ngunit bawat galit na salita o tingin mula sa kanyang pasahero ay tinitiis niya alang-alang sa kanyang pamilya. Madalas, pagod na pagod si Michael pagsapit ng gabi. Sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, naglalagi siya sa ilalim ng isang manipis na kumot habang nagmumuni-muni. Isang lumang cellphone ang tanging koneksyon niya sa kanyang pamilya. Sa kabila ng distansya, hindi siya nakakalimot tumawag sa kanyang nanay tuwing linggo. "Kumusta kayo dyan, Nay? Kaya pa ba ang gastos?" Tanong niya. Pilit na itinatago ang kanyang pagod. "Michael, huwag kang masyadong mag-alala sa amin." "Kaya pa naman. Pero sana ingatan mo ang sarili mo dyan." Sagot ng kanyang ina na laging puno ng pagmamalasakit. Sa tuwing maririnig niya ang boses ng kanyang nanay, parang nababawasan ang bigat ng kanyang dinadala. Ngunit pagkatapos ng bawat tawag, babalik siya sa realidad. Malayo siya sa mga mahal niya sa buhay at mag-isa niyang nilalabanan ang lahat ng hirap sa banyagang lugar. Hindi nagtagal, naging bihasa si Michael sa trabaho. Natutunan niyang maging mas maingat sa kanyang pagmamaneho at natutunan niya ang ilang pangunahing Chinese phrases upang mas makaintindihan sila ng kanyang mga pasahero. Ngunit kahit gaano siya kasipag, nararamdaman niya ang unti-unting pagkakahiwalay ng kanyang sarili sa kanyang pamilya. Hindi niya maiwasang isipin kung paano niya mapapanatili ang koneksyon sa kanila habang patuloy na naghahanap buhay sa malayong lugar. Bawat araw ay tila isang bagong hamon para kay Michael. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, pinanghahawakan niya ang dahilan kung bakit siya narito, para sa kanyang pamilya.
Habang dumadaan ang panahon, unti-unti niyang natutunan ang buhay sa China. Ngunit ang bigat ng pagkakalayo sa mga mahal niya ay nananatili. Ang pag-asa lamang na makakauwi siya balang araw ang nagbibigay lakas sa kanya na ipagpatuloy ang laban. Hindi naging madali para kay Michael ang trabaho bilang taxi driver sa China. Sa simula pa lang, ramdam niya ang kakaibang trato sa kanya ng ilan sa kanyang mga pasahero. Sa bawat pagsakay nila, may mga oras na tinitignan siya ng masama o kaya naman ay nagiging malamig ang tono ng pakikitungo sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging magalang at maasikaso, tila hindi maalis ang pagdududa ng ilan dahil lamang siya ay dayuhan. Isang beses, may sumakay na grupo ng 3 kabataan. Sa simula, masaya silang nagkukwentuhan sa likod ng taxi. Hindi naintindihan ni Michael ang sinasabi nila, pero ramdam niya ang pagtuya sa kanilang mga tawa at bulong. Nang dumating sila sa destinasyon, mabilis silang bumaba nang hindi nagbayad. Sinubukan ni Michael habulin ang isa sa kanila, pero mabilis silang naglaho sa madilim na eskinita. Napaupo na lang siya sa loob ng taxi, nakatingin sa metro na patuloy na tumatakbo at pilit na pinipigilan ang sariling mainis. Hindi iyon ang unang beses na nangyari iyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng translation app, hindi pa rin niya makuha ang tamang paraan para maiparating ang kanyang mga hinaing. Sa tuwing magtatanong siya o magpapaliwanag, kadalasan ay hindi siya pinakikinggan o hindi naiintindihan. Dumating ang punto na sinanay na lang niya ang sarili na tiisin ang ganitong mga sitwasyon. Bukod pa rito, mataas din ang cost of living sa lungsod na tinitirhan niya. Ang sweldo niya ay halos napupunta sa renta ng maliit niyang kwarto at sa pagkain. Madalas, ang mga pagkain niya ay instant noodles at murang tinapay dahil iyon lamang ang kaya niyang bilhin. Kahit gustuhin niyang magpadala ng malaking halaga sa Pilipinas, halos wala nang natitira sa kanyang sweldo. Ang bawat sentimong naiipon niya ay iniipon para sa mga emergency sa pamilya. Minsan, habang nagmamaneho siya ng taxi sa Magdamagan, isang notification mula sa kanyang cellphone ang nagdala ng balitang ikinalungkot niya. Tumawag ang kanyang nakababatang kapatid na si Ana. Umiiyak habang sinasabing dumadami na ang utang ng kanilang pamilya sa tindahan ng kanilang baryo. "Kuya, wala na raw tayong pwedeng utangin kay Aling Nita. Sinisingil na rin tayo sa mga naunang utang," sabi ni Ana, halatang desperado. "Hayaan mo, magpapadala ako sa susunod na linggo," sagot ni Michael, pilit na pinapalakas ang loob ng kapatid. Ngunit sa loob niya, alam niyang halos wala siyang maipapadala. Sa kabila ng lahat ng ito, pinilit pa rin ni Michael na magpatuloy. Ang bawat araw ay parang giyera sa pagitan ng kanyang determinasyon at ng mga hamon sa buhay. Marami ang hindi nakakaunawa sa bigat ng kanyang pinagdaraanan, ngunit pilit niyang iniisip ang dahilan kung bakit siya naroon para sa kanyang pamilya. Sa bawat gabi na siya ay umuuwi, pagod at walang laman ang sikmura, nararamdaman niya ang tila humihigpit na tanikala ng kanyang sitwasyon. Hindi lamang ang pagkakalayo sa pamilya ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang pakiramdam na kahit anong gawin niya, tila hindi ito sapat. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Ang pangarap niyang maiahon sa hirap, ang kanyang pamilya, ang tanging liwanag na gumagabay sa kanya sa madilim niyang landas. Isang malamig na gabi, habang nasa biyahe si Michael, sumakay ang isang pasahero na halatang galit na galit. Isang middle-aged na lalaki, abala sa pagsasalita sa telepono habang pasinghal na inuutusan si Michael kung saan dumaan. Hindi naintindihan ni Michael ang ilang direksyon na sinabi nito sa Mandarin, kaya sinubukan niyang humingi ng klarifikasyon gamit ang ilang salitang kanyang alam. Ngunit sa halip na maayos na sagot, sumigaw ang lalaki, nagtaas ng boses at nagsimula siyang sigawan. Sa isang saglit ng kaguluhan, hindi napansin ni Michael na nalampasan niya ang isang interseksyon. Lalong uminit ang ulo ng pasahero
at nagbanta pa itong tatawag ng pulis. Huminto si Michael sa gilid ng kalsada, humihingi ng pasensya, ngunit hindi nakinig ang lalaki. Naglabas ito ng cellphone at kinuhanan ng video si Michael habang binibigkas ang ilang salitang hindi niya maintindihan. Sa bandang huli, bumaba ang pasahero na hindi binayaran ang pamasahe at nagpatuloy na nagsisisigaw habang naglalakad papalayo. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, tumanggap si Michael ng sulat mula sa kanyang employer. Inireport pala siya ng pasahero na nagresulta sa pagkawala ng kanyang lisensya sa pagmamaneho. Pilit niyang ipinaliwanag ang kanyang panig, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga nakatataas. Para sa kanila, isang dayuhan na tulad niya ay mas madali pang palitan kaysa bigyan ng pagkakataon. Isang iglap, nawalan siya ng trabaho at tila gumuho ang mundo niya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang maghanap ng ibang trabaho sa lungsod. Pumila siya sa mga job fair, nagpadala ng mga resume sa iba't ibang kumpanya at pumunta sa mga interview. Ngunit sa bawat pagtatangka, palaging may hadlang. Madalas ay hindi siya tinatanggap dahil hindi siya lokal, at kahit ang mga trabahong mababa ang sweldo ay tila napakahirap mapasukan. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, unti-unting nauubos ang natitira niyang ipon. Kailangan niyang magtipid sa lahat ng bagay, kumain ng mas murang pagkain, bawasan ang paggamit ng kuryente, at tumigil sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Ang mga gabi niya ay puno ng alalahanin. Hindi niya malaman kung paano haharapin ang sunod-sunod na problema. Isang araw, tumawag ang kanyang ina mula sa Pilipinas. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa boses nito. "Michael, bakit hindi ka na nakakapagpadala? Nahihirapan na kami dito," tanong ng ina, puno ng pagkabahala. Napabuntong hininga si Michael. "Pasensya na, Nay. Nagkaroon ng problema sa trabaho. Nawalan ako ng lisensya pero gagawa ako ng paraan." "Gagawa ng paraan? Michael, hindi ito biro. Kailangan namin ng tulong mo. Umaasa kami sa iyo." Ang sinabi ng kanyang ina ay tumama ng malalim sa puso ni Michael. Alam niyang hindi sinasadya ng kanyang ina na saktan siya, ngunit ang bigat ng mga salitang iyon ay nagdagdag sa kanyang pasanin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pamilya niya na umaasa sa kanya, lalo na tila wala siyang maibigay sa ngayon. Habang natutulog siya sa gabing iyon, hindi mapigilan ni Michael ang mag-isip. Ano ba ang ginagawa ko rito? Tama pa bang magpatuloy? Patuloy niyang iniisip ang mga posibilidad, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Sa kabila ng kahirapan, muling bumangon si Michael. Sinubukan niyang mag-isip ng ibang paraan para makahanap ng trabaho. Alam niyang kailangang kumilos siya kahit tila masikip ang daang kanyang tinatahak. Habang nakaupo siya sa maliit na mesa sa inuupahan niyang kwarto, binabasa niya ang isang job listing online. Isang kakaibang anunsyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Naghahanap ng mga train driver sa isang probinsya sa China. Hindi niya alam kung ito na ang sagot sa kanyang problema. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang pagkawala ng kanyang trabaho bilang taxi driver ay isang mabigat na dagok, ngunit hindi niya hinayaang magtapos ang kanyang kwento roon. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang magsimula ulit. Gaya ng palaging sinasabi ng kanyang ina, ang buhay ay hindi laging madali, ngunit laging may paraan. Sa pagkakataong ito, umaasa si Michael na may liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim niyang landas. Matapos ang sunod-sunod na pagtanggi sa mga aplikasyong ipinadala niya, nagkaroon ng liwanag si Michael nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang kumpanya ng tren na nakabase sa isang probinsya sa China. Bagamat hindi niya inaasahang magiging train driver, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang oportunidad. Para sa kanya, ito na ang tanging paraan upang makabangon mula sa pagkakalugmok. Pagdating sa probinsya, agad niyang napansin ang malaking kaibahan nito sa lungsod na kanyang iniwan. Tahimik ang paligid, napapaligiran ng mga kabundukan at bukirin.
Wala ang ingay ng trapiko at walang mga gusaling nagkukumpulan. Sa halip, naroon ang malinis na hangin at mga tanawin na tila hindi naaabot ng modernong gulo. Gayunpaman, kasama ng kapayapaan na iyon ang pakiramdam ng pagiging higit na malayo mula sa mga Pilipinong maaaring tumulong o makausap niya. Ang probinsyang ito ay hindi kilalang lugar para sa mga dayuhan, at si Michael lamang ang mukhang banyaga sa kanilang komunidad. Sa unang linggo ng kanyang trabaho, binigyan siya ng oryentasyon tungkol sa pag-ooperate ng tren. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan dahil ang teknolohiya ng tren ay bago para sa kanya. Kailangan niyang matutunan ang lahat, mula sa mga safety protocol hanggang sa pag-intindi sa mga makabagong makina. Hindi rin madali ang language barrier dahil halos lahat ng training materials at instructions ay nasa Mandarin. Gumamit siya ng translation app at minsan ay humingi ng tulong sa kanyang supervisor, isang mabait na lalaking nagngangalang Mr. Chen, na kahit hirap sa Ingles ay sinubukang ipaliwanag ang mga bagay sa abot ng kanyang makakaya. Minsan, nagkakamali si Michael sa mga simulation exercises. May pagkakataon pang napindot niya ang maling kontrol na nagdulot ng pagkaantala sa schedule ng training. Nakaramdam siya ng hiya at pangamba na baka hindi niya kayanin ang trabahong ito. Ngunit sa halip na sumuko, mas pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral. Gumugol siya ng mga gabi sa pagbabasa ng manuals at panunood ng mga video na may kinalaman sa train operations. Unti-unti, natutunan niya ang sistema at nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Habang nasasanay sa trabaho, napansin niya ang mas tahimik na pamumuhay sa probinsya. Ang kanyang inuupahang kwarto ay malapit sa isang palayan. At tuwing umaga, naririnig niya ang tunog ng mga ibon at ang mahihinang kaluskos ng hangin sa mga dahon ng puno. Ibang-iba ito sa dati niyang tirahan sa lungsod na laging puno ng ingay at pagmamadali. Sa kabila ng pagkakawalay niya sa mga Pilipinong maaaring magbigay ng suporta, naramdaman niya ang kaunting kapayapaan. Nakakatulong ang simpleng pamumuhay upang mabawasan ang kanyang stress at makapag-isip ng mas maayos. Sa ikalawang buwan ng kanyang trabaho, sinimulan na niyang magmaneho ng tren sa mga test runs. Pakiramdam niya ay bumalik ang kanyang dignidad habang hawak ang kontrol ng tren. Ang bawat kilometro na binabagtas niya ay parang pag-usad mula sa masalimuot niyang nakaraan. Bagamat malayo sa kanyang inaasam na kasaganahan, unti-unti siyang nakakabangon. Nakapagsimula na rin siyang magpadala ng maliit na halaga sa Pilipinas na nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Minsan, habang nagmamaneho ng tren sa test run, napansin niyang may ilang bata sa gilid ng riles na tumatakbo kasabay ng tren, masayang kumakaway. Nagdala ito ng ngiti sa kanyang muka, parang isang paalala na kahit sa kabila ng lahat ng hirap, may mga simpleng bagay pa rin sa buhay na nagbibigay ng kasiyahan. Ang trabaho bilang train driver ay hindi lang nagbigay kay Michael ng bagong kabuhayan, kundi ng bagong pananaw. Natutunan niyang hindi masama ang mag-umpisa ulit, kahit pa mukhang mahirap sa simula. Sa bawat tunog ng tren na kanyang minamaneho, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng mga sugat na dulot ng mga nakaraang pagkabigo. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin, pero sa pagkakataong ito, sigurado siyang nasa tamang direksyon siya. Sa bawat tunog ng kampana ng tren na minamaneho ni Michael, kasabay nito ang bigat ng responsibilidad na pasan niya araw-araw. Hindi biro ang trabahong ito, lalo na sa mahabang oras ng biyahe. Araw-araw siyang nagsisimula ng trabaho bago pa man magbukang liwayway, at madalas natatapos ang kanyang araw nang halos wala ng tao sa istasyon. Ang katawan niya ay laging pagod, at ang simpleng pag-upo para kumain o magpahinga ay itinuturing niyang isang pribilehiyo. Bukod sa pisikal na hirap, patuloy na dinudurog ang kanyang kumpiyansa sa tuwing nagkakamali siya sa trabaho. Sa unang linggo ng kanyang opisyal na pagmamaneho ng tren, nakaligtaan niyang sundin ang isang safety protocol nang huminto siya sa isang istasyon. Agad siyang pinatawag ng kanyang supervisor
at tinanong kung bakit hindi niya nasunod ang patakaran. Sa harap ng ibang empleyado, pinalooban si Michael ng kahihiyan habang binibigkas ng supervisor ang mga salitang, "Kailangan mong maging mas maingat, hindi ito isang laro." Bagamat hindi naman siya sinisigawan sa bawat pagkakataon, ramdam ni Michael ang pressure na laging kailangang tama ang kanyang ginagawa. Ang bawat pagkakamali, gaano man kaliit, ay nagiging dahilan para mapagalitan siya. Natutunan niyang huwag ipakita ang kanyang pagod o pag-aalala, kahit na sa loob niya ay tila hindi na niya kaya. Hindi pwedeng sumuko, lagi niyang sinasabi sa sarili. Pilit na kinukumbinsi ang kanyang puso na lumaban pa. Samantala, sa Pilipinas, lalong lumalala ang tensyon sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Isang araw, habang nagpapahinga sa maikling break, tumawag ang kanyang nakababatang kapatid na si Ana. "Kuya, bakit ang liit na naman ng padala mo?" Sabi ni nanay, "Hindi ito sapat para sa pambayad sa utang natin." Reklamo nito. "Pasensya na, Ana," sagot ni Michael, pilit na pinapaliwanag ang sitwasyon. "Mataas ang gastusin dito at limitado rin ang natitira sa akin pagkatapos ng mga bayarin. Pero kuya, parang hindi mo na iniintindi ang hirap namin dito. Palaging ganito. Hindi mo na alam kung paano kami mabubuhay." Naputol ang usapan nila nang marinig ang paalala na kailangan nang bumalik ni Michael sa trabaho. Buong magdamag niyang iniisip ang usapang iyon, ang mabibigat na salita ng kapatid na tila nagpapahiwatig na hindi siya sapat bilang provider ng kanilang pamilya. Ngunit kahit punong-puno siya ng stress mula sa trabaho at pamilya, nagkaroon din si Michael ng mga simpleng bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. May mga pagkakataon na ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nagpapakita ng suporta, kahit na hindi ganoon kalalim ang kanilang relasyon. Ang tagapaglinis ng istasyon, si Lao Chen, ay laging ngumingiti sa kanya at madalas siyang inaabutan ng mainit na tsaa kapag malamig ang gabi. "Michael, huwag kang masyadong mag-alala. Ikaw ay isang mabuting tao. Kaya mo ito," sabi ni Lao Chen sa kanyang putol-putol na Ingles. Ang simpleng pahayag na yon ay nagbigay kay Michael ng kahit kaunting tapang upang magpatuloy. May isa rin siyang supervisor na si Miss Jiang na bagamat mahigpit ay minsang nagpakita ng pag-unawa sa kanya. Nang minsan siyang nahuli sa istasyon dahil sa matinding trapiko sa Riles, imbis na pagalitan siya, kinausap siya nito ng mahinahon. "Michael, alam kong mahirap para sa'yo. Gawin mo lang ang makakaya mo. May mga pagkakamaling nangyayari, pero mahalaga ay natututo ka." Ang mga maliliit na bagay na ito, ang tsaa mula kay Lao Chen at ang pag-unawa ni Miss Jiang, ang nagsisilbing kanlungan ni Michael mula sa bigat ng kanyang mundo. Sa kabila ng mga hamon sa trabaho at tensyon sa pamilya, nananatili siyang nakatayo. Bagamat marami pa siyang kailangang harapin, unti-unting natutunan ni Michael na minsan, ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa laki ng perang naiipon, kundi sa kakayahang magpatuloy sa kabila ng lahat ng balakid. Sa mga tahimik na gabi kung saan tanging ang tren at ang mga bituin ng kanyang kasama, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Alam niyang hindi niya kayang mag-isa, ngunit para sa ngayon, sapat na ang munting pag-asa na dala ng mabubuting tao sa paligid niya. Sa kabila ng mga hamon sa trabaho, nagkaroon ng liwanag ang araw-araw na buhay ni Michael nang makilala niya si John, isang masayahing lokal na train operator. Si John ay halos kasing edad niya at palaging may daladalang ngiti tuwing pumapasok sa trabaho. Sa simula, nahirapan si Michael makipag-usap dahil limitado ang kanyang Mandarin. Ngunit si John na may konting kaalaman sa Ingles ay gumawa ng paraan upang maging kaaya-aya ang kanilang mga pag-uusap. "Michael," sabi ni Gian sa kanyang putol-putol na Ingles habang sila ay nagkakape sa break room ng istasyon. "Hard work, yes? Train, difficult, but you, very strong." Hindi maiwasang mapangiti si Michael. Kahit simple ang mga salita ni John, ramdam niya ang sinseridad nito.
Unti-unting naging regular ang kanilang usapan at sa bawat pagkakataon ay sinisikap ni Jan na turuan si Michael ng Mandarin habang tinuturuan naman siya ni Michael ng Ingles. Madalas ay nauuwi ang kanilang pag-aaral sa tawanan kapag mali ang pagbigkas nila ng isa't isa sa mga salita. Isang araw, habang naghihintay si Michael ng susunod na biyahe ng tren, napansin niya ang isang restaurant sa istasyon na tila hindi niya napupuntahan noon. Galing dito, ang amoy ng bagong lutong pagkain na nagpaalala sa kanya ng mga ulam ng kanyang ina. Sa loob, nakita niya ang isang babaeng Pilipina na abala sa pag-aayos ng mga order. Lumapit siya, nag-aalangan kung tama bang kausapin ng babae. "Excuse me?" sabi niya sa Filipino. "Pilipina ka ba?" Nag-angat ng tingin ng babae at ngumiti. "Oo, Pilipina. Grabe, ang tagal ko nang walang nakakausap na kababayan dito." Masiglang pagpapakilala nito. "Ako pala si Lisa." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Michael ng gaan sa pakikipag-usap. Agad silang nagkapalagayan ng loob ni Lisa. Na tulad niya, nasa China rin para magtrabaho at suportahan ang pamilya sa Pilipinas. Sinabi ni Lisa na matagal na siyang nagtatrabaho sa restaurant na yon. At bagamat mahirap ang trabaho, masaya siya dahil natutustusan nito ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Madalas, tuwing may oras si Michael bago ang kanyang biyahe, binibisita niya si Lisa sa restaurant para magkwentuhan. Napag-uusapan nila ang kanilang mga pamilya, ang mga bagay na namimiss nila sa Pilipinas, at ang mga pangarap nilang bumalik balang araw. Kahit nasa magkaibang linya ng trabaho, ramdam nila ang koneksyon bilang mga Pilipinong parehong nagtitiis sa ibang bansa. Isang araw, inimbitahan ni Gian si Michael na sumama sa kanya sa isang maliit na pagtitipon ng mga empleyado. Doon muling nag-cruise ang landas ni na Michael at Lisa, na dumalo rin dahil sa imbitasyon ni Gian. Habang nagkakasiyahan, nagkaroon ng mas malalim na pagkakilala ang tatlo. Napag-usapan nila ang mga pinagdadaanan nila sa trabaho at ang kanilang mga pangarap. "Gusto kong bumalik sa Pilipinas at magtayo ng sarili kong maliit na negosyo," sabi ni Lisa. "Pero sa ngayon, ito muna ang kailangan kong gawin para sa mga anak ko. Sa akin naman, gusto kong makatulong sa pamilya ko," sagot ni Michael. "Pero minsan, parang ang hirap abutin ng mga pangarap ko." Si Jan, sa kabilang banda ay may mas simpleng pananaw. "Life is like train," sabi niya sa putol-putol na Ingles. "Sometimes slow, sometimes fast, but always moving." Ang mga pag-uusap na ito ay nagbigay kay Michael ng bagong lakas. Ramdam niya na hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay. Ang bawat kwento ni Jan at Lisa ay nagpaalala sa kanya na ang bawat isa ay may dalang bigat. Ngunit sa kabila nito, mayroong pag-asa at pagkakaisa. Sa mga susunod na araw, naging mas magaan ang kanyang pakiramdam tuwing pumapasok siya sa trabaho. Ang pakikisalamuha sa dalawa ay tila naging isang anchor na pumipigil sa kanya na malunod sa kalungkutan. Bagamat malayo sa pamilya, unti-unti niyang natutunan na ang pagkakaroon ng mga bagong kaibigan ay isa ring uri ng pamilya. At sa simpleng paraan ng pakikipag-usap at pagtutulungan, muli siyang nagkaroon ng dahilan para ngumiti at maniwala na ang bawat araw ay may dalang bagong pag-asa. Isang malamig na hapon, habang minamaneho ni Michael ang tren sa kanyang karaniwang ruta, napansin niya ang isang kakaibang tanawin sa gilid ng riles. Sa malayo, sa gitna ng malalawak na palayan, may isang batang babae na nakasuot ng simpleng puting damit. Nakatayo ito malapit sa isang maliit na puno at mahigpit na hawak ang isang dilaw na payong na tila hindi para sa ulan, kundi bilang pananggalang sa araw. Kumakaway ito ng masigla habang papalapit ang tren. Noong una, inisip ni Michael na baka simpleng laro lamang iyon ng bata. Maraming beses na rin niyang nakitang may mga bata sa probinsya na tumatakbo o naglalaro malapit sa riles. Pinagmasdan niya ito saglit, ngunit hindi na binigyan ng pansin. Hindi niya kailangang bigyan ng kahulugan ang ganoong mga simpleng eksena. Pagkaraan ng ilang segundo,
Nawala na sa kanyang paningin ang bata habang ang tren ay patuloy na umusad sa ruta nito. Ngunit kinabukasan, muli niyang nakita ang parehong bata sa parehong lugar. Tulad ng dati, kumakaway ito ng masigla habang papalapit ang tren. Ngayon, mas napansin niya ang bata. Nakatayo ito sa eksaktong parehong posisyon. Parang hindi ito umalis sa lugar na iyon mula kahapon. Tumigil siya saglit sa pag-iisip at tinanong ang sarili. Bakit kaya siya palaging nandyan? Sa mga sumunod na araw, naging regular na tanawin ang bata sa gilid ng riles. Sa tuwing dadaan ng tren, nariyan ito, masigla pa ring kumakaway. Sa bawat araw na dumaan, hindi maiwasang mapansin ni Michael ang ilang detalyeng nagtataka siya. Ang payong nito ay laging dilaw, ang simpleng damit nito ay parang hindi nagbabago, at palaging pareho ang posisyon ng bata. Para bang ang batang iyon ay bahagi ng tanawin ng riles. Isang bagay na hindi mababago. Habang patuloy ang mga araw, nagsimula ng mabuo sa isipan ni Michael ang iba't ibang tanong. Bakit palaging naroon ang bata? Wala ba siyang ginagawa sa buhay kundi mag-abang ng tren? Tila may kakaibang bagay sa kilos ng bata na hindi niya maipaliwanag. Hindi rin niya maiwasang mapangiti sa simpleng kaway ng bata. Ngunit may kung anong pakiramdam na tila humahatak sa kanya para unawain kung bakit ito nandoon. Napansin mo rin ba ang bata sa gilid ng riles? Tanong niya isang gabi kay Gian habang nagkakape sila matapos ang biyahe. Ano? Bata? Alin doon? Hindi ko napapansin. Sagot ni Gian na halatang wala masyadong pakialam. Nagulat si Michael. Ang eksena ng bata ay napakalinaw para sa kanya, ngunit tila walang ibang nakakapansin dito. Hindi niya alam kung bakit tila siya lamang ang may interes sa batang iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang ipagsawalang bahala ang presensya nito. Sa ikalawang linggo ng paulit-ulit na pagkakita sa bata, nagsimula na niyang abangan ito tuwing dumadaan ng tren. Kapag malapit na sa lugar, binabagal niya ang takbo ng tren para mas makasiguro na nandoon pa rin ang bata. At tulad ng inaasahan, nariyan nga ito, kumakaway pa rin. Sa pagkakataong ito, tila nag-iba ang dating ng kaway ng bata. Sa halip na simpleng laro, parang may sinasabi ito na hindi maipaliwanag ng mga salita. Naging bahagi ng araw ni Michael ang pag-abang sa batang kumakaway. Hindi na lamang ito isang karaniwang tanawin. Isa na itong misteryo na hindi niya maiwasang pansinin. Sa tuwing natatapos ang biyahe, nagbabalik-balik sa isipan niya ang kaway ng bata. Unti-unti na siyang napapatanong sa sarili kung ano nga ba ang kahulugan nito. Bakit siya nandyan araw-araw? Bakit siya kumakaway sa akin? Ano ang dahilan? Ito ang mga tanong na paulit-ulit niyang iniisip. Bagamat hindi niya pa alam ang sagot, sigurado siyang may mas malalim na kwento sa likod ng batang laging nasa gilid ng riles. At sa puntong iyon, napagtanto ni Michael na ang simpleng tanawin na iyon ay may bahagi ng kanyang araw na hindi niya magawang balewalain. Sa bawat pagdaan ng mga araw, lalong naging malinaw kay Michael na ang batang kumakaway ay hindi isang ordinaryong tanawin. Hindi lang ito isang simpleng insidente na maaaring ipagwalang bahala. Sa tuwing magmamaneho siya ng tren at papalapit sa lugar kung saan nakikita ang bata, napapansin niya ang parehong eksena. Ang batang nakatayo sa gilid ng riles, may hawak na dilaw na payong, at laging kumakaway na parang hinihintay siya. Palaging parehong oras, parehong lugar, at parehong kilos. Hindi na ito basta nagkataon lang, naisip niya. Ang paulit-ulit na paglitaw ng bata ay tila isang mensahe, bagamat hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin nito. Sa bawat pagkakataong makita niya ito, nag-iiwan ito ng tanong sa kanyang isipan na hindi niya magawang sagutin. Sino ang bata? At bakit laging naroon ito? Isang araw, habang nasa break room si Michael pagkatapos ng biyahe, hindi niya napigilang magtanong kay Jan. Napansin mo na ba yung bata malapit sa riles sa ruta natin? Palagi siyang nandoon, kumakaway. Nagulat si Jan sa tanong niya. Anong bata?
Hindi ko napansin yan. Palagi naman akong nakatingin sa railes kapag nagmamaneho. Siguro, napapansin mo lang kasi bago ka pa sa lugar na ito. Nabigo si Michael sa sagot ni John. Ang iniisip niyang kakaibang tanawin ay tila normal lamang sa iba o baka hindi talaga nila ito napapansin. Hindi siya tumigil sa pag-iisip tungkol dito, kaya't sinubukan niyang alamin kung may nakakaalam sa istasyon. Kinausap niya ang ilang empleyado doon, kabilang si Lisa. Lisa, may napapansin ka bang bata sa gilid ng riles? Palagi ko siyang nakikita tuwing dumadaan ng tren. Tanong niya habang kumakain sila sa maliit na karinderya malapit sa istasyon. Napatigil si Lisa sa pagnguya at tumingin sa kanya ng seryoso. Bata? Hindi ko napapansin yan, pero hindi na rin ako masyadong nakakalabas. Baka isa lang sa mga batang naglalaro sa paligid. Sinubukan din ni Michael na tanungin ang ilang lokal na nagtitinda malapit sa railes. Ngunit tulad ni Jayan at Lisa, walang malinaw na sagot ang mga ito. Ang ilan ay tila hindi alam ang sinasabi niya, habang ang iba ay sinabing baka napapansin lang niya ang mga normal na batang naglalaro sa paligid. Isa pa nga ay nagsabing baka imahinasyon lang niya iyon dahil napapagod siya sa trabaho. Ngunit para kay Michael, hindi maaaring imahinasyon lamang ito. Masyadong malinaw ang bawat detalye ng bata. Ang payong nitong dilaw, ang simpleng damit, ang masiglang kaway. Sa bawat araw na dumadaan ang tren sa lugar na iyon, nagiging bahagi ng kanyang routine ang makita ito. At kapag hindi niya ito nakikita, nagiging parang kulang ang kanyang araw. Parang nagiging parte na ng trabaho ko ang makita siya. Bulong ni Michael sa sarili habang naghahanda para sa isa pang biyahe. Pero bakit? Ano ang dahilan? At bakit walang nakakapansin maliban sa akin? Habang patuloy ang mga tanong sa isipan niya, napansin niyang mas lalong napupukaw ang kanyang atensyon sa misteryo ng batang babae. Unti-unti, ang simpleng kaway ng bata ay nagiging isang palaisipan na gusto niyang masagot. Sa bawat pagkakataong dumadaan ng tren, palaging nariyan ang bata, kumakaway, parang naghihintay ng sagot sa hindi niya maipaliwanag na tanong. Sa gitna ng kanyang trabaho, sa mga oras na tahimik ang biyahe at tanging tunog ng tren ang naririnig, hindi maiwasang bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng bata. May mga gabing iniisip niya ito bago matulog, na parang isang piraso ng puzzle na hindi niya mahanapan ng tamang lugar. Habang tumatagal, nagiging mas malalim ang interes ni Michael sa batang babae. Hindi lamang ito simpleng tanawin sa railes. Ito ay isang misteryo na patuloy na sumasama sa bawat paglipas ng araw. Sa kabila ng kawalang sagot mula sa mga tanong niya sa iba, hindi niya maiwasang isipin na may higit pa sa kaway ng batang iyon kaysa sa nakikita ng mata. Sa paglipas ng mga linggo, ang kaway ng batang babae ay naging isang mahalagang bahagi ng araw ni Michael. Tuwing siya ay magmamaneho ng tren at papalapit na sa lugar kung saan palaging nakatayo ang bata, nararamdaman niya ang kakaibang kasabikan. Hindi niya maipaliwanag, pero tila may hatid na kapayapaan ang bawat kaway nito. Para bang sa gitna ng kanyang nakakapagod na trabaho, may isang bahagi ng kanyang biyahe na inaabangan niya araw-araw. Kapag nasa istasyon at naghahanda para sa susunod na biyahe, napapangiti siya sa tuwing naiisip ang batang babae. Ang simple ngunit masiglang kaway nito ay tila nagbibigay liwanag sa kanyang pakiramdam. Sa halip na magreklamo sa haba ng oras ng trabaho, iniisip niya ang oras na dadaan siya sa lugar kung saan palaging naghihintay ang bata. Kapag nararamdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad, ang imahe ng kaway nito ay nagiging dahilan para magpatuloy siya. Ang bata na iyon, bulong niya minsan sa sarili habang nagkakape sa break room. Parang siya ang nagbibigay ng dahilan para magpatuloy ako. Sa mga sandaling pagod na pagod siya, naiisip niya na ang mundo ay punong-puno ng komplikado at paghihirap. Ngunit ang batang iyon, sa kabila ng pagiging simpleng tanawin, ay nagdadala ng kagaanan sa kanyang kalooban. Para kay Michael, ang bawat kaway nito ay parang sinasabing, "Kaya mo yan." Hindi niya kailangang marinig ang mga salitang iyon
para maramdaman ang suporta. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nararamdaman niya ang lakas mula sa presensya ng bata. Sa tuwing papalapit siya sa lugar kung saan naroon ang bata, sinasadya niyang bahagyang bawasan ang bilis ng tren. Kahit sandaling-sandali lang, tinitiyak niyang makikita niya ito at makikita siya nito. Ang simpleng palitan ng ngiti at kaway ay sapat na para magbigay sa kanya ng dahilan upang magpatuloy sa araw. Nawawala ang stress na dulot ng mahabang oras ng trabaho, ng mga pagkakamali sa patakaran, at ng mga problema sa pamilya sa Pilipinas. Minsan, habang nasa biyahe, inisip niya ang epekto ng bata sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, naisip niyang tila ang batang iyon ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Parang isang maliit na ilaw sa madilim na tunnel, ang bawat kaway nito ay isang paalala na kahit sa mga pinakamahirap na sandali, may mga bagay na maaaring magdulot ng kasiyahan. Kung wala ang bata, naisip ni Michael, mas mahirap siguro ang bawat araw. Hindi niya maipaliwanag, pero parang naging konektado siya sa bata kahit hindi sila kailanman nag-usap. Sa tuwing matatapos ang araw at pauwi na siya sa kanyang maliit na kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang bata. Naging bahagi na ito ng kanyang routine at parang hindi na buo ang kanyang araw kung hindi niya ito makikita. Ang misteryo ng bata ay naroon pa rin, pero hindi na iyon ang nangingibabaw sa kanyang isipan. Ang mas mahalaga para sa kanya ay ang pakiramdam ng ginhawa at sigla na dala ng presensya ng bata. Sa isang banda, naramdaman ni Michael na mas madali na ang kanyang trabaho. Hindi dahil gumaan ang kanyang mga responsibilidad, kundi dahil ang kaway ng bata ay parang nagbibigay ng bagong perspektibo sa kanya. Ang bawat biyahe ay hindi na lamang tungkol sa paghahatid ng mga pasahero mula sa isang istasyon patungo sa isa pa. Para kay Michael, ang bawat biyahe ay isang pagkakataon na muling makita ang simpleng kaway na nagpapaalala sa kanya na kahit sa gitna ng hirap, may mga bagay na nagbibigay ng pag-asa. Habang unti-unting nagiging palagay siya sa bata, napagtanto ni Michael na minsan, ang mga simpleng bagay tulad ng kaway ng isang bata ay maaaring maging dahilan upang manatili kang matatag sa kabila ng mga hamon. Ang kaway na iyon ay hindi lamang isang aksyon. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, isang paalala na may magagandang bagay pa rin sa mundo, gaano man ito kaliit. 3 taon na ang lumipas mula nang magsimula si Michael bilang train driver. Sa paglipas ng panahon, naging mas maayos na ang kanyang buhay. Nasanay na siya sa sistema ng tren, nabawasan ang bigat ng trabaho, at natutunan niyang harapin ang mga hamon ng mas magaan. Ngunit higit sa lahat, ang araw-araw niyang biyahe ay palaging pinapasaya ng isang simpleng bagay. Ang kaway ng batang babae sa gilid ng riles. Isang umaga, tulad ng dati, nagmaneho si Michael patungo sa pamilyar na ruta. Nang papalapit na siya sa lugar kung saan niya inaasahang makita ang bata, binagalan niya ang tren, inaabangan ng pamilyar na tanawin ng dilaw na payong at ng masiglang kaway. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang batang tumambad sa kanyang paningin. Ang maliit na espasyong malapit sa puno na palaging inuukupahan ng bata ay bakante. Napakunot ang noo ni Michael. Baka nagkataon lang, sabi niya sa sarili. Siguro'y may ibang ginagawa ang bata ngayon. Pinilit niyang ipagpatuloy ang biyahe, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang biglaang pagkawala ng bata. Nasanay na siya na palaging naroon ito, at ang kawalan nito ay tila nagdulot ng puwang sa kanyang araw. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising, puno ng pag-asang muli niyang makikita ang bata. Habang papalapit sa lugar, muling binagalan niya ang tren. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, wala pa rin ang bata. Ang lugar na minsang nagbibigay saya sa kanya ay nanatiling tahimik at walang buhay. Isang bigat ang sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang epekto ng pagkawala ng bata sa kanya, pero alam niyang may mali. Sa mga sumunod na araw, lalo lamang siyang naguluhan. Sa tuwing dadaan siya sa lugar, nawawala ang dati niyang sigla.
Hindi niya maiwasang tumingin sa parehong espasyo, umaasang baka bumalik ang bata. Ngunit bawat biyahe ay nauuwi sa parehong resulta. Wala ang batang kumakaway. Parang biglang naputol ang isang mahalagang bahagi ng kanyang routine. Habang patuloy ang kawalan ng bata, nagsimula siyang mag-alala. Bakit biglang nawala ang bata? May nangyari ba sa kanya? Ano kaya ang dahilan? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Napansin ni Michael na kahit sa oras ng kanyang pahinga, bumabalik sa kanyang alaala ang mukha ng bata. Hindi siya mapakali at hindi niya maipaliwanag kung bakit parang mahalaga para sa kanya na malaman ang sagot. Sinubukan niyang magtanong sa mga lokal na nakatira malapit sa Riles. Sa unang pagkakataon, bumaba siya mula sa tren pagkatapos ng kanyang shift at naglakad patungo sa pinakamalapit na bahay sa gilid ng Riles. Isang matandang babae ang kanyang nilapitan. "Pasensya na po," sabi niya sa Mandarin gamit ang mga salitang natutunan niya sa 3 taon. "May bata po ba kayong kilala na palaging nakatayo sa gilid ng Riles dito? Laging may dalang dilaw na payong." Ngumiti ang matanda ngunit umiling. "Wala akong nakikitang bata dito," sagot nito. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Nagpatuloy siya sa pagtanong sa iba pang mga bahay sa paligid, ngunit pare-pareho lang ang sagot na natanggap niya. Wala ni isa ang nagsabing may nakitang bata sa lugar na iyon. Sa bawat sagot na naririnig niya, lalo lamang siyang nalilito. Paano kaya na siya lamang ang nakakakita sa batang iyon? O baka naman ang bata ay isang bagay na hindi bahagi ng kanilang mundo? Hindi sumuko si Michael. Sa bawat araw na nagdaan, sinubukan niyang abutin ang sagot sa pagkawala ng bata. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, nanatiling walang sagot sa misteryo. Ang dating bahagi ng kanyang araw na nagbibigay ng saya ay ngayon ay nagdudulot ng kalungkutan at pag-aalala. Sa loob-loob niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na may malalim na dahilan sa likod ng pagkawala ng bata. At bagamat walang makapagbigay ng impormasyon tungkol dito, alam niyang hindi niya basta-basta makakalimutan ang masiglang kaway na minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Hindi mapakali si Michael sa biglaang pagkawala ng bata. Ang puwang na iniwan ng batang babae sa kanyang araw-araw ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na lungkot. Sa kabila ng mga sagot na nakuha niya mula sa mga lokal, na wala silang alam tungkol sa bata, hindi niya magawang itigil ang kanyang paghahanap. Nararamdaman niyang may kailangang tuklasin sa likod ng misteryong ito. Isang umaga, matapos ang kanyang shift, nagpasya si Michael na sundan ang Riles ng tren. Alam niyang ito ang tanging paraan upang masigurado kung saan nagmula ang bata. Nagsimula siyang maglakad mula sa istasyon patungo sa direksyong madalas niyang makita ang bata. Mahaba ang Riles at bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya ng halo-halong emosyon, pag-aalala, pag-asa at pananabik. Habang papalapit siya sa lugar kung saan laging nakatayo ang bata, napansin niya ang isang maliit na bakuran sa di kalayuan. Malapit ito sa puno kung saan niya palaging nakikita ang bata. Sa unang tingin, parang karaniwang bahay lamang ito. May mababang pader, isang simpleng gate, at ilang paso ng halaman sa harapan. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na lapitan ng bahay. Pagdating niya sa gate, sandali siyang nag-alangan. Tama ba ang ginagawa ko? Baka hindi nila ako pansinin o paalisin lang ako. Ngunit naisip niya ang bata at ang misteryong bumabalot dito. Hinanda niya ang sarili at kumatok sa pintuan. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng nasa mid-40s. May bakas ng pagod sa muka, ngunit may mabait na ngiti. Nagpakilala si Michael gamit ang simpleng Mandarin na kaya niya. "Pasensya na po sa abala." Simula niya. "Ako po ay isang train driver at madalas kong makita ang bata sa gilid ng Riles. Hindi ko na siya nakikita nitong mga araw na ito, kaya naisip kong magtanong." Napalitan ng pagtataka ang ngiti ng babae. "Ah, ikaw ba ang driver?" tanong nito. Tila may ideya na kung sino si Michael. "Halika, pumasok ka."
Inanyayahan siyang umupo sa isang maliit na sofa sa sala. Maya-maya pa, lumabas mula sa kusina ang isang lalaki na mukhang asawa ng babae. Kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Nagsimula silang magpaliwanag. Ang batang sinasabi mo ay ang anak namin, sabi ng babae. Ang pangalan niya ay Mei Ling. Narinig ni Michael ang pangalan ng bata at agad niyang naisip ang masiglang kaway nito. Sa pagkakataong ito, naghintay siya ng paliwanag na maaaring magbigay linaw sa lahat. Si Mei Ling ay may malubhang kondisyon. Dagdag ng lalaki. Matagal na siyang may sakit at mahina ang kanyang katawan. Hindi siya pwedeng lumabas ng bahay ng matagal dahil baka lumala ang kalagayan niya. Hindi makapagsalita si Michael. Ang batang minsang naging bahagi ng kanyang araw-araw ay hindi pala tulad ng inaakala niya. May malalim na dahilan sa likod ng bawat kaway nito at ang dahilan ay nakaugat sa kondisyong bumabalot sa buhay ng bata. Ilang taon na niyang ginagawa ang pag-abang sa tren, sabi ng ina ni Mei Ling. Laging nasa isip niya ang tren, lalo na noong mas malakas pa siya. Sa tuwing dadaan ng tren, palagi siyang nakatayo doon para kumaway. Pero bakit siya kumakaway? Tanong ni Michael, hindi mapigilan ng sarili. Tumingin ang mag-asawa sa isa't isa, tila nag-aalangan kung sasabihin ang sagot. Sa huli, sumagot ang ina, dahil akala niya nandoon pa rin ang kuya niya. Sa sandaling iyon, parang natigilan si Michael. May bigat sa mga salitang iyon na parang tumama ng malalim sa kanyang puso. Ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan ng lahat. Patuloy siyang nakinig, umaasang ang mga sagot ay magbibigay linaw sa lahat ng tanong na bumabagabag sa kanya. Tahimik na nakikinig si Michael habang patuloy na nagkukwento ang mga magulang ni Mei Ling. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binibitawan nila, parang mga piraso ng isang kwentong bumubuo sa misteryo ng batang laging kumakaway sa gilid ng riles. Si Mei Ling, panimula ng ina, ay isang masayahin at malambing na bata. Pero noong 5 taong gulang siya, nalaman naming may malubha siyang sakit sa puso. Simula noon, naging mahina ang kanyang katawan at hindi na siya pwedeng maglaro sa labas ng matagal. May kuya si Mei Ling, dagdag ng ama. Ang pangalan niya ay Xiao Rui. Si Xiao Rui ang paborito niyang kasama. Sila ang magkasangga sa lahat ng bagay. Kapag nasa bahay sila, hindi sila mapaghiwalay. Lagi silang naglalaro, nagkukulitan at magkasamang nangangarap. Pero noong 6 na taong gulang si Mei Ling, pumanaw ang kuya niya sa isang aksidente sa lungsod. Napatingin si Michael sa mga magulang. Pilit na iniintindi ang bigat ng kanilang sinasabi. Hindi niya kailanman inasahan na ang simpleng kaway ng bata sa gilid ng riles ay may ganitong kalalim na kasaysayan. Ang tren na minamaneho mo, patuloy ng ina ni Mei Ling, ay laging sinasakyan ng kuya niya papunta sa eskwelahan. Araw-araw, tuwing dadaan ng tren, sinisilip ni Mei Ling mula sa bintana kung naroon ang kuya niya. Nang mawala si Xiao Rui, inakala ni Mei Ling na darating pa rin ito sakay ng tren. Tumigil ang ina sandali. Pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Kahit ilang beses naming ipinaliwanag sa kanya na wala na ang kuya niya, tila hindi niya iyon lubos na matanggap. Bawat araw, tumatayo siya sa gilid ng riles, bitbit ang kanyang dilaw na payong, at kumakaway sa tren, umaasang makikita ang kuya niya at makakapagpaalam siya bago tuluyang mawala ang lakas niya. Sa puntong iyon, hindi mapigilan ni Michael ang maramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Ang imahe ng masiglang kaway ni Mei Ling na laging nagbibigay saya sa kanya ay ngayon ay nagiging isang paalala ng pangungulila at pag-asa ng isang batang may malubhang kondisyon. Nadurog ang kanyang puso sa ideya na ang bawat kaway ni Mei Ling ay may dalang malalim na kahulugan. Isang simpleng paraan ng pag-abot sa kuya niyang hindi na babalik. Napansin naming napahinto siya nitong mga linggo, sabi ng ama. Mas lalo siyang nanghihina. Hindi na siya pinapayagan ng doktor na lumabas ng bahay, kaya't palaging nasa kwarto na lang siya. Pero kahit na mahina na siya, palaging nasa isip niya ang tren. Lagi niyang sinasabing gusto niyang makapagpaalam sa kuya niya
Bago siya mawala, hindi makapagsalita si Michael. Ang mga narinig niya ay parang matitinding suntok sa puso. Ang dating misteryo ng batang kumakaway ay ngayon ay puno ng emosyonal na bigat. Ang masiglang kaway ni Mei-ling ay naging simbolo ng isang desperadong pagnanais na muling makita ang mahal niyang kuya. Napagtanto ni Michael na hindi siya basta-basta bahagi lamang ng araw ni Mei-ling. Ang tren na kanyang minamaneho ay naging koneksyon ng bata sa isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Tahimik na iniwan ni Michael ang bahay ni na Mei-ling. Habang naglalakad pabalik sa istasyon, hindi maalis sa kanyang isipan ang mukha ng bata at ang mga kwentong narinig niya mula sa kanyang mga magulang. Hindi niya mapigilang magtanong sa sarili, paano ko siya matutulungan? Ano ang magagawa ko para kahit papaano'y mapagaan ang kanyang nararamdaman? Sa simpleng kaway ni Mei-ling ay nadurog ang puso ni Michael. Ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman niya ang isang panibagong misyon sa kanyang buhay. Alam niyang kailangang maging bahagi siya ng huling pahina ng kwento ni Mei-ling. Isang pahinang puno ng kapayapaan at paalam. Isang maaliwalas ngunit malamig na umaga, nagpasya si Michael na bumalik sa bahay ni na Mei-ling. Hindi siya mapakali simula nang malaman ang kwento ng bata at naramdaman niyang kailangang gumawa siya ng paraan upang kahit papaano ay mabigyan ng kapanatagan ang puso nito. Alam niyang hindi niya maibabalik ang kuya ni Mei-ling, ngunit may bahagi sa kanyang puso na nagsasabing kaya niyang tumulong sa ibang paraan. Pagkarating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng ina ni Mei-ling. Bagamat halata ang pagod at lungkot sa kanyang muka, ngumiti ito kay Michael at inanyayahan siyang pumasok. Naroon siya sa kwarto niya. Sabi nito, mahina na siya pero palagi kanyang kinukwento. Laging sinasabi ni Mei-ling na may mabait na driver ng tren na palaging kumakaway pabalik sa kanya. Sa simpleng kwentong iyon, nakaramdam si Michael ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na ang maliit niyang aksyon, ang pagbabalik ng kaway, ay may malaking epekto sa buhay ni Mei-ling. Sinundan niya ang ina papunta sa isang maliit na kwarto. Sa loob, nakita niya ang batang minsang nakatayo sa gilid ng riles. Ngayon ay nakahiga sa isang maliit na kama. Si Mei-ling ay maputlang maputla at tila nawalan na ng lakas ang kanyang katawan. Gayunpaman, nang makita siya nito, napuno ng saya ang mukha ng bata. Parang saglit na bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Kuya! Masayang sigaw ni Mei-ling habang pilit na itinataas ang kanyang kamay upang kumaway. Halos hindi makapagsalita si Michael. Pilit niyang itinago ang emosyong pumupuno sa kanyang puso. Lumapit siya sa tabi ng kama at umupo sa silya na naroon. Hawak ang maliliit na kamay ng bata, ngumiti siya. Halos maiyak si Michael sa mga salitang iyon. Ang inosenteng kaisipan ni Mei-ling na puno ng pagmamahal at pag-asa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw sa buhay. Hindi niya mapigilang isipin kung paanong sa kabila ng hirap ng kondisyon nito, nagawa pa rin nitong maging masaya sa maliliit na bagay. Nagpatuloy silang mag-usap ng ilang oras. Sinabi ni Michael kay Mei-ling kung gaano kaganda ang tanawin sa riles. Kung paano ang tren ay tila isang tulay na nag-uugnay sa mga tao. At kung paano ang kaway niya ay nagbibigay lakas sa kanya sa kabila ng pagod sa trabaho. Nakinig naman si Mei-ling na parang bawat kwento ay isang mahalagang alaala na nais niyang itanim sa kanyang puso. Bago siya umalis, nagpasalamat si Mei-ling kay Michael. Kuya, salamat sa pagpunta mo. Masaya ako na nakita kita. Ang mga salitang iyon ay nag-ukit ng malalim na marka sa puso ni Michael. Tumango siya at nagpaalam, ngunit sa kanyang isip, alam niyang iyon na ang huling beses na magkikita sila. Ilang araw ang lumipas, dumating ang balitang kinatatakutan ni Michael. Sa isang tahimik na gabi, pumanaw si Mei-ling. Ayon sa kanyang mga magulang, lumisan itong may ngiti sa kanyang mukha. Huling binanggit ng bata ang tren at ang kuya niyang hinihintay, na sa kanyang isipan ay sa wakas ay nakapiling na niya. Sa pagkarinig ng balita, hindi na iwasan ni Michael ang maluha. Nadurog ang kanyang puso sa pagkawala ni Mei-ling, ngunit alam niyang sa wakas ay natagpuan na nito ang kapayapaan.
Bagamat masakit ang pagkawala, nagpasalamat siya na kahit sa maliit na paraan, naging bahagi siya ng huling mga araw ng bata. Ang huling paalam ni Mei-ling ay hindi lamang nag-iwan ng kalungkutan, kundi pati na rin ng isang aral sa kanya. Ang kahalagahan ng pagiging isang ilaw sa gitna ng kadiliman ng ibang tao. Sa mga araw na sumunod matapos ang paglisan ni Mei-ling, hindi maiwasan ni Michael na balikan ang mga sandaling naging bahagi siya ng buhay ng bata. Sa kabila ng maikling panahon na nagkasama sila, parang isang malalim na marka ang naiwan nito sa kanyang puso. Sa bawat biyahe ng tren, tumitingin siya sa gilid ng riles kung saan dati niyang nakikita si Mei-ling. Bagamat alam niyang wala na ito, parang nariyan pa rin ang presensya ng masiglang batang kumakaway. Habang naglalakbay ang tren sa kahabaan ng riles, hindi maiwasang magmuni-muni si Michael. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang bigat ng pagkakawalay sa kanyang sariling pamilya. Natanong niya sa sarili kung kailan siya huling nakipag-usap sa kanyang mga magulang nang walang alalahanin tungkol sa pera o trabaho. Ang huling mga pag-uusap nila ay laging may kinalaman sa pagpapadala ng pera, sa pagbabayad ng utang, o sa mga gastusin sa bahay. Hindi niya maitatangging naging abala siya sa pag-aakalang ang pera ang solusyon sa lahat ng problema ng kanyang pamilya. Ngayon, habang iniisip niya si Mei-ling at ang pagmamahal nito sa kuya niyang hindi na bumalik, napagtanto ni Michael ang isang bagay: ang presensya ng pamilya, ang pagmamahal at oras na ibinibigay mo sa kanila ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Ang tren, na tila naging simbolo ng pagkakakonekta ni Mei-ling at ng kanyang kuya, ay nagbigay sa kanya ng aral na hindi niya kailanman makakalimutan. Paano kung hindi na siya makauwi? Paano kung patuloy siyang malayo sa kanila at magising na lang isang araw na wala ng pagkakataong bumawi? Naalala ni Michael ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Ang kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid mula umaga hanggang gabi upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Ang kanyang ina na walang kapaguran sa pag-aalaga sa kanilang magkakapatid kahit na mahina na ang katawan nito. Napagtanto niya na ang lahat ng ginagawa nila noon ay hindi para sa kanilang sarili kundi para sa kanilang mga anak. At ngayon, siya naman ang gumagawa ng parehong bagay, ngunit sa maling paraan. Isang paraan na naglalayo sa kanya mula sa kanila. Habang iniisip niya ito, parang naririnig niya ang boses ni Mei-ling, ang masiglang pagtawag nito sa kanya bilang kuya. Naisip niya kung paano ang simpleng presensya niya ay naging sapat upang mabigyan si Mei-ling ng kasiyahan sa huling mga araw nito. Kung ang isang bata ay kayang makakita ng halaga sa mga simpleng bagay tulad ng isang kaway at ng pagmamahal ng pamilya, bakit siya hindi? Ang tren ay patuloy na tumatakbo, ngunit si Michael ay tila napako sa sarili niyang mga alaala at realisasyon. Napansin niyang ang bawat tunog ng tren ay parang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghabol sa pera o sa mga material na bagay. Mas mahalaga ang oras, pagmamahal, at presensya ng isang tao sa buhay ng mga mahal niya. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, naupo siya sa gilid ng kama at tumawag sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, wala siyang binanggit tungkol sa pera o trabaho. "Kumusta kayo, Nay?" tanong niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Michael, ayos lang kami, anak. Ikaw, kamusta ka na riyan?" Sagot ng kanyang ina, ang boses nito ay puno ng pagmamalasakit. Sa katahimikan ng gabi, muling bumalik sa isipan ni Michael ang kaway ni Mei-ling. Ang huling kaway ng bata ay hindi lamang paalam para sa kuya nito, kundi isang paalala para sa kanya, na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pera, at ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang masinsinang pagbabalik tanaw ni Michael sa kanyang buhay. Habang patuloy siyang nagmamaneho ng tren, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad na iniatang niya sa sarili
sa kabila ng pagiging malayo sa kanyang pamilya. Naging malinaw sa kanya na kahit anong tagumpay ang makamit niya sa ibang bansa, mananatiling kulang kung wala ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, naupo siya sa maliit niyang mesa at nag-isip ng malalim. Ang boses ni Mei-ling at ang mga salitang "Salamat kuya" ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang simpleng pasasalamat ng isang bata ay nagbukas ng kanyang mata sa mas mahalagang bagay, ang oras at presensya. Napagtanto niyang ang mga taon na inilaan niya sa ibang bansa ay puno ng sakripisyo. Ngunit ang sakripisyong iyon ay hindi kailanman maaaring pumalit sa oras na dapat ay kasama niya ang kanyang pamilya. Kinaumagahan, habang nagkakape sa istasyon, kinausap niya si Jayan at Lisa. "Magpapasya na akong umuwi," sabi niya. Napatingin si Jayan, halatang nagulat. "Uuwi ka na sa Pilipinas? Bakit? Stable na ang trabaho mo rito?" tanong ni Jan, halatang nag-aalala. Ngunit ngumiti si Michael at sinabing, "Narealize ko na hindi pera ang lahat. Matagal na akong malayo sa kanila. Gusto kong makasama ang pamilya ko habang kaya ko pa." Napayuko si Lisa, na tila naiintindihan ang bigat ng kanyang desisyon. "Tama ka, Michael. Hindi mo mababawi ang oras. Kung sa tingin mo ay mas mahalaga ang makasama sila, suportado kita." Bagamat mahirap ang naging desisyon, alam ni Michael na ito ang tamang gawin. Nagpaalam siya sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, iniayos ang lahat ng dokumentong kinakailangan, at iniwan ang maliit na kwartong naging tahanan niya sa loob ng maraming taon. Habang paalis siya, tiningnan niya ang tren na minahal niya bilang isang driver. Naramdaman niya ang lungkot ng paglisan, ngunit higit ang kasiyahan sa pag-uwi. Pagdating sa Pilipinas, isang hapon ng tag-araw, bumaba si Michael mula sa bus na tumigil sa kanilang baryo. Huminga siya ng malalim, dama ang sariwang hangin na matagal niyang hindi nalanghap. Sa di kalayuan, natanaw niya ang kanilang bahay, ang pamilyar na mga dingding na may mga bakas ng panahon. Mula sa pintuan, lumabas ang kanyang ina at ama. Parehong may halong saya at pagkalito sa kanilang mga muka, ngunit nang makita nila si Michael, napatigil sila. "Michael?" Nanginginig na tanong ng kanyang ina habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Opo, Nay, ako po ito. Uuwi na po ako." Sagot niya, halos hindi na mapigil ang pagluha. Agad siyang niyakap ng kanyang ina, mahigpit na para bang hindi na siya bibitawan pa. Nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina na tila bumawi sa lahat ng taong hindi sila nagkita. Sumunod ang kanyang ama na bagamat tahimik ay hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. "Michael, salamat at umuwi ka. Miss na miss ka na namin," sabi ng kanyang ama habang niyayakap siya ng mahigpit. "Michael?" Nanginginig na tanong ng kanyang ina habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Opo, Nay, ako po ito. Uuwi na po ako." Sagot niya, halos hindi na mapigil ang pagluha. Agad siyang niyakap ng kanyang ina, mahigpit na para bang hindi na siya bibitawan pa. Nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina na tila bumawi sa lahat ng taong hindi sila nagkita. Sumunod ang kanyang ama na bagamat tahimik ay hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. "Michael, salamat at umuwi ka. Miss na miss ka na namin," sabi ng kanyang ama habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Michael na nasa tamang lugar na siya. Ang init ng yakap ng kanyang mga magulang ay nagpuno ng lahat ng puwang na naramdaman niya sa mga nakaraang taon. Ang lahat ng pagod, hirap at lungkot sa ibang bansa ay tila naglaho sa isang iglap. Alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Habang nagkukwentuhan sila sa ilalim ng lilim ng punong mangga sa kanilang bakuran, napagtanto ni Michael ang isang mahalagang aral. Ang buhay ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo o dami ng naipon. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging naroon para sa mga taong mahalaga sa iyo, ang pagbibigay ng oras
at presensya sa mga taong nagmamahal sa iyo. Habang pinapanood ang paglubog ng araw kasama ang kanyang mga magulang, napangiti si Michael. Alam niyang ito na ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugtong mas malapit sa mga taong tunay na mahalaga. At sa wakas, nasa tahanan na siya.